Pinatay ng buhay si Stella sa mismong araw na naging ina siya, habang yakap ang nanginginig na sanggol sa labas ng sariling pinto na pinalitan ng password. Nagpapakasarap sa Paris ang asawa't biyenan gamit ang ipon niyang pang-ospital. "Huwag kang pabigat, enjoy muna kami," text ng asawa. Sa halip na magmakaawa, tumawag siya ng abogado upang bawiin ang lahat. Paano babaliktad ang mundo ng mga gahaman? "Huwag ka munang manggulo, Stella. Nandito kami sa Paris nagpapahinga. Nakaka-stress ang panganganak mo, kaya kailangan namin ng pamilya ng break. Umuwi ka muna sa nanay mo at huwag kang maging pabigat." Ang mga salitang ito ay naglandas sa screen ng telepono ni Stella habang ang kanyang nanginginig na mga daliri ay pilit na nakakapit sa malamig na hawakan ng pinto. Sa kabilang braso niya, mahigpit niyang yakap ang 3 araw pa lamang na si Baby Zion. Sariwa pa ang hapdi ng kanyang tahi mula sa maselang panganganak. Tuyot ang mga labi at pagod na pagod ang buong katawan. Inasahan niyang uuwi siya sa isang mainit na tahanan na binili niya mula sa sariling pawis bago pa man siya ikasal. Ngunit ngayon, nakaharap siya sa isang pintong gawa sa kahoy na mistulang naging pader ng kulungan. Pinalitan nila ang digital passcode nang walang anumang pasabi. Tila may yelong gumapang sa kanyang mga ugat at unti-unting pinatigas ang kanyang puso. Hindi siya makasigaw. Walang luhang bumagsak noong una. Tanging ang pamamanhid ng kanyang mga binti at ang matinding pait sa kanyang lalamunan ang nadama niya. Ang bigat ng sanggol sa kanyang dibdib ay nagpapaalala sa kanya na totoo ang lahat ng ito. Ang taong pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar ay siya mismong nagkandado sa kanya sa labas. Paano nagawang talikuran ng isang lalaki ang kanyang sariling laman at dugo sa mismong araw na kailangan nila ng masisilungan? Muli niyang sinubukan. Nanginginig niyang pinindot ang mga numero sa keypad ng pinto. Ang petsa ng kanilang kasal. Ang kaarawan ni Paulo. Ang kaarawan ng biyena niyang si Doña Teresita. Ngunit sa bawat pagsubok, tanging pulang ilaw at isang malamig na tinig ng makina ang sumagot upang ipagkait sa kanya ang pagpasok. 3 beses siyang nabigo hanggang sa tuluyan ng mag-lock ang sistema. Wala na siyang ibang paraan para makapasok sa sarili niyang bahay. Binuksan niya muli ang kanyang telepono upang tawagan ang asawa, ngunit ibinabato lamang siya nito sa voicemail. Sa kanyang panginginig, aksidente niyang napindot ang isang social media application. At doon, tila sinampal siya ng isang napakalakas na katotohanan. Bumulaga sa kanyang paningin ang isang sariwang video mula sa kapatid ni Paulo na si Cynthia. Makikita sa video ang buong pamilya Villacorte na masayang nagtatawanan habang may hawak na mga kopita ng mamahaling alak. At sa likuran nila ay ang nagliliwanag na tore ng Paris. Nakasulat sa ibaba ng video ang mga salitang, "Paris with the fam. Thanks Kuya P for the treat." Kasunod ng bidyong yon ay isang notifikasyon mula sa bangko na nagpabagsak sa kanyang mundo. Binasa niya ang mensahe mula sa email na nagkumpirma ng pag-withdraw sa lahat ng laman ng kanilang joint account. Ang pondong yon ay ang huling natitirang pera niya. Ang perang matiyaga niyang inipon para sana sa mga gastusin sa ospital at sa anumang emergency para kay Baby Zion. Simot. Walang natira kahit isang kusing. Ginamit nila ang dugo at pawis niya upang pondohan ang kanilang karangyaan. Habang siya ay naiwang nakatayo sa malamig na pasilyo, walang kapera-pera at walang masilungan. Tuluyan nang bumigay ang mga tuhod ni Stella. Bumagsak siya sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa lalim ng kanyang tahimik na paghikbi. Wala siyang inilabas na boses dahil sa takot na magising ang sanggol, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila pinupunit ng pinong-pino. Dito niya naintindihan na kailanman ay hindi siya naging bahagi ng pamilyang yon. Siya ay naging isang bangko, isang makina na ginamit para tustusan ang kanilang mga luho. Umihip ang mayalong hangin mula sa siwang ng bintana sa dulo ng pasilyo.
nagdala ng matinding ginaw na tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Naramdaman niyang nag-umpisang gumalaw si Baby Zion. Ang maliit na katawan ng bata ay unti-unting nanlamig at nanginig. Kahit na mismong si Stella ay halos mamatay na sa lamig dahil sa manipis niyang kasuotan mula sa ospital, hindi siya nag-atubiling hubarin ang kanyang jacket. Binalot niya ito ng mahigpit sa kanyang anak. Idinikit ang maliit na mukha nito sa kanyang dibdib upang ibigay ang natitirang init ng kanyang katawan. Walang ibang mahalaga ngayon kundi ang mapanatiling buhay ang sanggol na ito. Sa gitna ng kanyang pagluha at pagyakap sa anak, nahagip ng kanyang paningin ang isang madilim na figura. May isang anino ng matangkad na lalaking nakatayo sa dulo ng mahabang hallway, tahimik na nakatingin sa kanilang mag-ina. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa labo ng kanyang mga luha at sa hina ng ilaw, ngunit alam niyang may nakasaksi sa kanyang pagbagsak. Bago pa man siya makapag-isip kung sino ang taong iyon, isang mahina at hirap na pag-iyak ang nagmula kay Zion. Nagsimulang mangisay ang maliliit nitong binti at namutla ang mga labi dahil sa sobrang lamig. Ang takot na mawala ang anak ay tuluyang bumasag sa kanyang pananahimik. Sa gitna ng walang laman at nakakabinging pasilyo, isinigaw ni Stella ang lahat ng sakit. Humihingi ng tulong sa sino mang makakarinig, nagmamakaawa na iligtas ang kaisa-isang natitirang rason niya para mabuhay. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang patalim na unti-unting humihiwa sa pag-asa ni Stella. Ang katahimikan sa pasilyo ng kondo ay binasag lamang ng tunog ng mga susing nagaumpugan sa bawat hakbang ng isang matandang babaeng papalapit sa kanila. Si Manang Rosa, ang janitress na matagal nang nakasaksi sa pagtitiis ni Stella, ay mabilis na lumapit nang makita ang kalagayan ng mag-ina. Ang mukha nito ay bakas ng matinding pag-aalala at awa, habang nakatingin sa namumutlang sanggol. Diyos ko, Ma'am Stella, ano ang nangyayari dito? Bakit kayo nasa labas sa ganitong oras? Pabulong na tanong ni Manang Rosa habang mabilis na binubuksan ang pinto ng isang maliit na storage room sa dulo ng hallway. Walang nagawa si Stella, kundi sumunod. Sa loob ng silid na amoy panlinis at puno ng mga gamit, dinala niya si Zion. Inilapag ni Manang Rosa ang isang lumang kumot sa ibabaw ng sofa at mabilis na kumuha ng mainit na tubig mula sa kanyang termos. Nanginginig ang mga kamay ni Stella habang tinatanggap ang isang basong mainit na kape na iniabot ng matanda. Ang init ng baso na dumidikit sa kanyang naninigas na palad ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng unos, ang kabutihang loob ng isang estranghero na mas may puso pa kaysa sa pamilyang pinaglingkuran niya ng maraming taon. Habang pinagmamasdan niya si Zion na unti-unting kumakalma dahil sa init ng silid, tila may isang bahagi ng puso ni Stella ang tuluyan ng naging bato. Kinuha niya muli ang kanyang telepono. Sa huling pagkakataon, tinawagan niya si Paulo. Sa ika-4 na ring sumagot ang lalaki, ngunit hindi pag-aalala ang bumungad sa kanya, kundi ang tunog ng malakas na tugtog at tawanan mula sa background. Stella! Ano ba? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang makulit. Nag-e-enjoy kami rito. Huwag mo namang sirain ang mood. Iritableng boses ni Paulo ang narinig niya. Pinalitan ni Mama ang passcode dahil lagi kang nagrereklamo na pagod ka sa gawaing bahay. Kaya naisip namin, doon ka muna sa mga magulang mo para makapagpahinga ka rin. Isipin mo na lang na para sa ikabubuti mo ito, masyado kang madrama, nakakabawas ng ganda. Paolo, nasa labas kami ng pinto. Ang anak mo, muntik na siyang mamatay sa lamig. Wala kaming pera, Paolo. Bakit niyo ninakaw ang pera ko? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Stella. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Paulo. Ninakaw? Stella, asawa kita. Ang pera mo ay pera ng pamilya. Obligasyon mo na tulungan ang kapatid ko sa kasal niya. At saka, huwag kang mag-alala kay Zion. Malakas ang batang yan.
Sige na, bukas na tayo mag-usap pag-uwi namin. Bye. Nang maputol ang tawag, tanging ang tunog ng sariling hininga ni Stella ang narinig niya sa loob ng storage room. Wala nang luha, wala nang pagsusumamo. Ang pag-ibig na akala niya ay sapat na para bumuo ng isang tahanan ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Tiningnan niya ang kanyang anak. Sa bawat mahinang paghinga ni Zion, sumusumpa si Stella sa kanyang sarili na ito na ang huling beses na tatapak-tapakan sila ng sinuman. Hinanap niya ang numero ni Attorney Hidalgo sa kanyang contacts. Si Attorney Hidalgo ay hindi lamang isang abogado. Siya ang tanging taong nakakaalam ng lahat ng dokumento tungkol sa ari-arian ni Stella bago pa siya maikasal sa mga Villacorte. Attorney, kailangan ko ng tulong mo, bungad ni Stella nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang babaeng handa nang pumatay ng lahat ng alaala upang mabuhay ang kanyang bukas. Stella, ngayon mo lang ako tinawagan pagkatapos ng 3 taon. Anong nangyari? Bakas ang pagtataka sa boses ng abogado. Gusto kong bawiin ang lahat, attorney. Ang kondo, ang mga accounts, at lahat ng binigay ko sa kanila. Gusto ko silang makitang walang tirahan pag-uwi nila mula sa Paris. Ngayon na. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Sigurado ka na ba rito, Stella? Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Mawawasak ang pamilya nyo. Wala na akong pamilya, attorney. Meron na lang akong anak. Malamig na sagot ni Stella habang nakatingin sa madilim na sulok ng silid. Inabisuhan siya ni Attorney Hidalgo na magkita sila sa isang ligtas na lugar kinaumagahan. Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakatitig si Stella sa dingding. May isang katanungang bumabagabag sa kanya. Sino ang lalaking nakatayo sa hallway kanina? Bakit tila pamilyar ang tindig nito at bakit hindi ito umalis hanggang sa dumating si Manang Rosa? Kinaumagahan, sa isang maliit na opisina na malayo sa kanilang tirahan, inilapag ni Attorney Hidalgo ang isang makapal na bundle ng mga papeles sa harap ni Stella. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kapangyarihan ni Stella na bawin ang kanyang dignidad. Kung pipirmahan mo ang mga ito, Stella, gagamitin natin ang power of revocation sa lahat ng premarital assets mo na pinahintulutan mong gamitin nila. Bukas na bukas, hindi na sila makakapasok sa kondo at ang lahat ng cards ni Paulo ay magiging piraso na lamang ng plastik. Paliwanag ng abogado. Hinawakan ni Stella ang ballpen. Ang dulo nito ay nanginginig sa ibabaw ng linya ng kanyang pirma. Alam niya na sa sandaling dumampi ang tinta sa papel, sisiklab ang isang digmaang hindi niya alam kung kakayanin niyang tapusin. Ngunit naalala niya ang lamig ng hallway, ang tawa ni Paulo sa Paris, at ang nanginginig na katawan ng kanyang anak. Dahan-dahan ngunit mariin, idinampi ni Stella ang ballpen sa papel. Isang pirma na magtatapos sa kanyang pagiging martir. Gawin mo ang dapat gawin, attorney. Siguraduhin mong wala silang matitirhan pagbaba nila ng eroplano, sabi ni Stella, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Habang ang bawat yapak ni Stella sa Manila ay puno ng bigat at pait, ang mga Villacorte naman ay tila lumulutang sa ulap ng Paris. Sa gitna ng isang mamahaling boutique sa Avenue Montaigne, abala si Cynthia sa pagpili ng mga nagagandahang gown para sa kanyang nalalapit na kasal. Ang bawat swipe ng credit card na hawak ni Paulo ay katumbas ng mga gabing pinagpuyatan ni Stella sa kanyang mga disenyo noong hindi pa siya nagpapakasal. Kuya, tingnan mo ito. Bagay na bagay ito sa akin para sa reception. Mark will surely be impressed. Masayang sabi ni Cynthia habang ipinapakita ang isang kuumukutitap na bestida. Hindi man lang sumagi sa isip niya na ang perang pambayad doon ay ang pondong kinuha nila mula sa pag-iipon ni Stella para sa panganganak. Ngumiti si Paulo, isang nangiting puno ng kayabangan. Sige lang, bilhin mo na lahat ng gusto mo. Deserve mo ang pinakamagandang kasal, Cynthia. Huwag mong alalahanin ang gastos. Mabuti na lang,
At hindi natin isinama ang asawa mo, Paulo. Sabat ni Doña Teresita habang sinusuri ang isang mamahaling leather bag. Masyadong kuripot ang babaeng yon. Isipin mo, pati ang pagbili ko ng bagong set ng alahas, pinuna pa niya noon. Ngayong wala siya, malaya nating nagagamit ang pera ng pamilya nang walang naririnig na sermon. Pag-uwi natin, suyuin mo lang siya ng kaunti. Bibigay din yon. Alam mo naman si Stella, hindi matiis ang pamilya natin. Ang tawang nanggaling sa kanila ay tila isang lason na humahalo sa hangin ng Paris. Naniniwala silang mananatiling bulag at sunod-sunuran si Stella na ang bawat pang-aabuso nila ay tatanggapin nito ng may kasamang buntong hininga lamang. Ngunit sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang maliit at payak na apartment na nirentahan ni Stella sa tulong ni Attorney Hidalgo, ibang apoy ang naglalagablab. Maayos na ang kalagayan ni Baby Zion, bagaman kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat dahil sa mahinang baga nito. Habang pinagmamasdan ni Stella ang kanyang anak, na himbing sa pagtulog, binasa niya ang mensahe mula sa kanyang abogado. Tapos na ang bentahan, Stella. Isang silent investor ang mabilis na bumili ng kondo mo sa halagang cash. Nailipat na ang lahat ng gamit ni na Paulo sa isang storage facility na babayaran nila kung gusto nilang makuha. Wala na silang babalikang bahay bukas. Balita ni Attorney Hidalgo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Ang kondo na yon ay regalo ng kanyang mga magulang bago siya ikasal. Isang ari-ariang pinilit-ariin ng pamilya, Villacorte, bilang kanila. Ngayon, sa isang iglap, nawala ito sa kanila, gaya ng pagkawala ng pagkatao ni Stella sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Maingat na tumayo si Stella at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang mga mata na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay puno na ng matigas na kapasyahan. Dahan-dahan niyang hinubad ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na ito, ang sumisimbolo sa kanyang pagkakagapos sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Sa halip na itago o itabi, dinala niya ito sa kusina at walang pag-aalinlangang inilapag sa ibabaw ng basurahan. Ito ang kanyang golden moment, ang pagbitaw sa huling piraso ng kanyang pagiging biktima. Kinaumagahan, lumapag ang eroplano ng mga Villacorte sa Ninoy Aquino International Airport. Puno ang kanilang mga kamay ng mga shopping bags mula sa mga luxury brands. Si Doña Teresita ay nakasuot pa ng kanyang bagong shades, habang si Paulo ay abala sa pag-utos sa mga porter na ayusin ang kanilang mga maleta. Siguradong nagluto si Stella ng paborito kong ulam dahil alam niyang darating tayo, komento ni Paulo habang naglalakad sila palabas ng terminal. Gugutumin ko muna siya ng ilang araw para matuto siyang huwag akong i-block sa phone. Hayaan mo siya, anak. Pagkakita niya sa mga pasalubong nating chocolate, mabait din yan. Dagdag ni Teresita habang sumasakay sila sa isang taxi patungo sa kanilang kondo. Hindi nila alam na ang bawat kilometrong tinatahak ng sasakyan ay papalapit sa isang malaking pader na hindi nila kayang gibain. Pagdating nila sa tapat ng gusali ng kondo, mapapansin ang kakaibang katahimikan. Bumaba si Paulo at masayang lumapit sa entrance, bit-bit ang kanyang mga gamit. Ngunit bago pa man niya mailapat ang kanyang kamay sa main door, hinarang siya ng 2 security guards na may matitigas na mukha. "Sir, bawal na po kayong pumasok dito," sabi ng isang guard ng walang pag-aalinlangan. Nangunot ang noo ni Paulo. "Ano bang sinasabi niyo? Ako ang nakatira sa unit 1205. Tabi nga, marami kaming dala." "Sir, may bago na pong may-ari ang unit 1205 simula kahapon. At may order po kami mula sa management na huwag kayong papasukin dahil wala na kayong karapatan sa building na ito." Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Paulo. Sa likuran niya, naririnig niya ang malakas na pagtatalo ni na Cynthia at Doña Teresita sa isa pang gwardiya. Ang kanilang mga mamahaling gamit ay nakatambak na ngayon sa sidewalk, sa ilalim ng tirik na sikat ng araw ng Manila.
Biglang tumunog ang telepono ni Paulo. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. Malamig ba sa labas, Paulo? Ganyan kalamig nung muntik nang mamatay ang anak mo dahil kinuha niyo ang lahat para sa Paris niyo. Welcome home. Ang mga mamahaling shopping bag na may tatak ng mga tanyag na disenyo mula sa Europa ay tila mga basurang nakakalat ngayon sa maruming semento ng bangketa. Ang bawat hakbang ni Doña Teresita ay puno ng pagngangalit habang iwinawagayway niya ang kanyang mamahaling paypay sa harap ng mukha ng head security guard. Ngunit ang gwardiya ay nanatiling tila isang pader na bato, hindi natitinag sa kahit anong banta ng matanda. Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang may-ari ng Unit 1205. Tatawagan ko ang manager nyo at sisiguraduhin kong bukas na bukas ay wala na kayong trabaho. Ang boses ni Teresita ay pumapaibabaw sa ingay ng mga sasakyang dumadaan, puno ng puot at pagkapahiya. Pasensya na po, ma'am, pero wala na po sa pangalan nyo o sa anak nyo ang unit na yon. May utos po sa amin na kapag nagpumilit kayong pumasok, kailangan namin kayong ilayo sa property. Ang malamig at profesional na sagot ng gwardiya. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanila ay nagsimula ng sumilip sa kanilang mga bintana. May mga bulungan at palihim na pagkuha ng video sa kanilang mga telepono. Ang hiya na iniiwasan ni Teresita ay unti-unti nang kumakalat sa buong gusali gaya ng isang lason. Samantala, si Paulo ay tila isang baliw na pabalik-balik sa paglalakad habang paulit-ulit na tinatawagan ang numero ni Stella. Ngunit bawat tawag niya ay tila nahuhulog sa isang malalim na balon ng katahimikan. Ang mensaheng natanggap niya kanina ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, isang paalala na ang kanyang asawang itinuring niyang mahina ay siya palang may hawak ng mitya ng kanilang pagsabog. Kuya, ano na? Ang init-init dito. Ang ganda-ganda ng suot ko, pero pinagtitinginan tayo ng mga tao na parang mga pulubi. Ang boses ni Cynthia ay puno ng reklamo at luha. Ang kanyang kasal na pinakaasam ay tila unti-unti nang naglalaho kasabay ng pagkawala ng kanilang tirahan. Tumigil ka, Cynthia! Hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Sigaw ni Paulo habang mabilis na dinala ang kanyang pamilya sa isang malapit na hotel. Ngunit pagdating sa lobby, ang panibagong sampal ng katotohanan ang sumalubong sa kanila. I'm sorry, sir, but your credit card has been declined. Ang sabi ng receptionist habang ibinabalik ang gintong card ni Paulo. Sinubukan niya ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na card. Lahat ay may parehong resulta. Ang bawat declined na lumalabas sa screen ay tila isang pintong nagsasara sa kanilang marangyang buhay. Blinado na ni Stella ang bawat daluyan ng pera na dati ay dumadaloy sa kanilang mga palad ng walang kahirapan. Sa kabilang dako ng gusali, sa loob ng hallway, kung saan naganap ang kaguluhan kanina, naglalakad si Manang Rosa, dala ang kanyang mop at timba. Ang bawat pagkiskis ng basahan sa sahig ay may kasamang malalim na buntong hininga ng kasiyahan. Ito ang kanyang golden moment. Ang makitang ang mga taong nang maliit sa isang bagong inang sugatan ay sila ngayong namamalimos ng pansin sa kalsada. Tahimik siyang ngumiti, isang ngiting puno ng lihim na tagumpay para kay Stella. Sa loob ng kanyang bagong apartment, nakaupo si Stella sa harap ng kanyang laptop. Pinagmamasdan niya ang mga larawan ng kanyang mga bagong disenyo, ngunit ang kanyang diwa ay nasa bawat sandali ng pagbagsak ng mga Villacorte. Alam niyang hindi dito nagtatapos ang lahat. Ang mga taong gaya ni Paulo ay hindi basta-basta susuko. Sila ay mga eksperto sa pagbaliktad ng katotohanan. Hindi nga siya nagkamali. Makalipas ang ilang oras, habang pilit na nakikituloy ang pamilya Villacorte sa isang lumang bahay ng kanilang malayong kamag-anak, binuksan ni Paulo ang kanyang social media account. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri, nagsimula siyang mag-type ng isang mahabang post. Hustisya para sa isang ama at asawa. Ninakawan ako ng aking asawa ng lahat ng aking pinaghirapan. Habang nasa labas ako para magtrabaho para sa kinabukasan ng aming pamilya,
Ibinenta niya ang aming tahanan at sumama sa ibang lalaki. Kinuha niya pati ang anak ko. Stella, bakit mo ito ginawa sa amin? May hangganan ang kasamaan mo. Kasama ng post na yon ang isang malabong litrato ni Stella na sumasakay sa isang sasakyan. Ang sasakyan ni Leonardo na kumuha sa kanya noong gabing iyon sa ospital. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang post ay naging viral. Ang mga tao sa internet na walang alam sa katotohanan ay nagsimulang magbato ng mga masasakit na salita laban kay Stella. Ang bawat share at comment ay tila mga panibagong sugat na pilit na ibinabaon ni Paulo sa reputasyon ng kanyang asawa. Ngumiti si Paulo nang nakakapangilabot habang nakikita ang dumaraming galit ng publiko laban kay Stella. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng paggamit ng social media, muli niyang makukuha ang kontrol. Ngunit sa gitna ng dilim ng gabi, isang hindi kilalang account ang nag-post ng isang maikling video sa comment section ng post ni Paulo. Isang video ng CCTV mula sa hallway ng kondo kung saan malinaw na makikita ang isang babaeng banta-banta ang bawat galaw habang karga ang isang sanggol. Nakatayo sa harap ng pintong hindi bumubukas habang ang pamilya ng lalaki ay masayang nagpo-post mula sa Paris. Ang bawat tunog ng notifikasyon sa telepono ni Stella ay tila isang maliit na sugat na unti-unting nagpapahina sa kanyang loob. Ang mundo ng internet na dati ay isang lugar lamang ng mga magagandang disenyo at inspirasyon ay naging isang madilim na kagubatan ng mga panghuhusga. Ang post ni Paulo ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo at sa loob lamang ng isang gabi, ang pangalang Maristela Reyes ay naging kasing kahulugan ng isang asawang walang puso at isang inang traidor. Grabe naman ang babaeng ito, nakuha pang mag-shopping ng bahay habang ang asawa ay nagtatrabaho. Basa ni Stella sa isang komento. Kawawa naman ang pamilya Villacorte, pinalaya sa sariling tahanan. Karmahin sana siya. Hindi alam ng mga taong ito na ang bawat salitang kanilang itinatipa ay hango sa isang malaking kasinungalingan. Pinatay ni Stella ang kanyang telepono at itinabi ito sa ilalim ng unan. Ang katahimikan sa loob ng kanyang maliit na apartment ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng social media. Tumingin siya kay Zion na ngayon ay mahimbing na natutulog, ngunit ang bawat paghinga ng bata ay may kasamang mahinang huni, isang paalala ng malamig na gabi sa pasilyo ng kondo. Habang nagdurusa si Stella sa kanyang pag-iisa, si Doña Teresita naman ay abala sa pagganap ng kanyang pinakamahusay na papel bilang isang biktima. Bit-bit ang kanyang panyo at ang kanyang huwad na luha. Pinuntahan niya ang tahanan ng mga magulang ni Stella, ang mag-asawang Reyes. Ano bang itinuro niyo sa anak niyo, Amelia? Arnaldo? Ang boses ni Teresita ay puno ng hinanakit habang nakaupo sa sala ng mga Reyes. Pagkatapos naming tanggapin si Stella sa pamilya namin, pagkatapos naming ituring siyang parang tunay na anak, ganito ang isusukli niya. Pinalayas niya kami sa kalsada. Ang anak ko, si Paulo, ay halos mabaliw na sa sakit dahil sa pagtatraidor niya. Teresita, kilala namin ang anak namin. Hindi gagawa si Stella ng ganitong bagay nang walang mabigat na rason. Ang mahinahong sagot ni Arnaldo, bagaman bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Rason? Ang rason ay pera at ang lalaking ipinalit niya sa anak ko. Hiyaw ni Teresita habang ipinapakita ang viral na post ni Paulo. Sinira niya ang aming dangal. Kung hindi niyo siya mapagsasabihan na ibalik ang lahat ng kinuha niya sa amin, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa korte. Ito ang kapangyarihan ng mga Villacorte, ang baliktarin ang katotohanan hanggang sa ang biktima ang magmukhang salarin. Nang makaalis si Teresita, ang bahay ng mga Reyes ay nabalot ng lungkot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tinawagan ni Amelia ang kanyang anak. Hindi para manumbat, kundi para magbigay ng lakas. Stella, anak, huwag kang makinig sa kanila. Ang sabi ni Amelia nang sagutin ni Stella ang tawag.
Hayaan mo silang mag-ingay sa labas. Nandito kami para sa'yo. Hindi mahalaga ang sasabihin ng mundo basta't alam ng Diyos ang totoo. Ito ang golden moment ni Stella sa kabanatang ito. Ang marinig, ang boses ng kanyang ina na tanging naniniwala sa kanya sa gitna ng mapanghusgang mundo. Isang mahaba at mainit na luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata, ang unang pagkakataon na hinayaan niyang ilabas ang bigat ng kanyang loob simula nang magsimula ang giyerang ito. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naputol. Sinubukan ni Stella na mag-apply ng trabaho sa mga dating kliyente at mga kumpanyang dati ay hinahangaan ang kanyang mga disenyo. Ngunit bawat tawag niya ay natatapos sa isang malamig na pagtanggi. Pasensya na, Stella, pero nakita namin ang mga balita. Hindi magandang imahe para sa kumpanya namin ang kumuha ng isang taong may ganitong uri ng kontrobersya. Ang sabi ng isang dating kasamahan sa industriya. Ang laso ng tsismis ay tuluyan ng pumasok sa kanyang profesional na buhay. Sinisira ang tanging paraan niya para tustusan ang pangangailangan ni Zion. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig ni Stella ang isang mahinang kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, wala siyang nakitang tao. Tanging isang malaking kahon lamang ang nakalagay sa sahig. Pagbukas niya ng kahon, nakita niya ang ilang lata ng dekalidad na gatas para sa sanggol, mga gamot para sa ubo, at sipon, at isang maliit na sobre na walang pangalan. Sa loob ng sobre ay may nakasulat na maikling mensahe. Hindi lahat ng nakikita sa screen ay katotohanan, manatiling matatag. Sino ang nagpadala nito? Si attorney. Hidalgo ba? O ang lalaking anino sa hallway? Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Stella na mag-isip pa dahil biglang narinig ang malakas na pag-ubo ni Baby Zion mula sa kwarto. Mabilis siyang tumakbo at natagpuan ang kanyang anak na namumula ang mukha. Hirap na hirap sa paghinga at ang bawat ubo nito ay tila pumupunit sa maliit nitong dibdib. Hinawakan ni Stella ang noo ng bata at muntik na siyang mapatalon sa init nito. Mataas ang lagnat ni Zion. Ang epekto ng gabing iyon sa malamig na pasilyo ay tuluyan ng naningil. Walang sapat na pera si Stella, walang trabaho, at ang kanyang pangalan ay dumi sa mata ng lipunan. Habang yakap-yakap niya ang nanginginig na anak, naramdaman ni Stella ang muling pagbalot ng dilim sa kanyang paligid. Zion, huwag mong iwan si Mommy. Please! Ang pabulong na pagsusumamo ni Stella habang ang bata ay nagsisimulang mawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Ang amoy ng gamot at ang ingay ng mga taong naghihintay sa pampublikong ospital ay tila sumasakal kay Stella. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko sa hallway, mahigpit na nakayakap kay Zion na ngayon ay nakabalot sa makapal na kumot. Ang bawat ubo ng sanggol ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Nurse, pakiusap po. Ang anak ko, hindi na siya makahinga ng maayos. Pagsusumamo ni Stella sa isang nurse na mabilis na naglalakad, ang kanyang boses ay paos na at halos hindi na marinig dahil sa pag-iyak. Sandali lang po, ma'am. Puno po ang mga kwarto. Kailangan niyo pong maghintay sa pila. Ang malamig na sagot ng nurse nang hindi man lang siya tinitingnan. Napayuko si Stella. Nararamdaman niya ang init ng kanyang mga luha na pumapatak sa noo ni Zion. Sa mundong ito, kapag wala kang pera at ang pangalan mo ay burado na ng maling tsismis, tila wala ka na ring halaga. Habang ang kanyang mga tuhod ay nangangatog sa pagod, naramdaman niya ang isang anino na huminto sa kanyang harapan. Isang kamay ang marahang pumatong sa kanyang balikat. Nang mag-angat siya ng tingin, bumulaga sa kanya ang isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita, ngunit hindi rin niya makakalimutan. Si Leonardo Cruz, ang kanyang senior sa kolehiyo na dati, ay laging nagpapaalala sa kanya na huwag ititigil ang pagdidisenyo dahil sa kanyang pambihirang talento. Stella, anong nangyari sa'yo? Ang boses ni Leo ay malalim, kalmado,
at puno ng tunay na pag-aalala. Hindi nakasagot si Stella. Ang lahat ng sakit na kinikimkim niya ay tila sumabog sa harap ng taong ito. Sa halip na magtanong pa, mabilis na kumilos si Leo. Tinawagan niya ang head ng ospital at sa loob lamang ng ilang minuto, inilipat si Zion sa isang pribadong kwarto na may kumpletong kagamitan. Habang tinitingnan ng mga doktor si Zion, nanatili si Leo sa labas kasama si Stella. Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Stella nang hindi ito tinitingnan ng diretso. Isang simpleng galaw upang hindi mapahiya si Stella sa kanyang pag-iyak. Ito ang kanyang golden moment, ang madama na may isang taong rumirespeto sa kanyang dignidad kahit sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ako ang bumili ng kondo mo, Stella. Pagtatapat ni Leo habang nakatingin sa malayo. Nalaman ko mula kay Attorney Hidalgo ang nangyayari. Hindi ako nandito para kaawaan ka. Nandito ako dahil alam ko ang galing mo. Lumingon si Stella, gulat na gulat. Bakit, Leo? Pagkatapos ng lahat ng nababasa mo sa internet? Hindi ako naniniwala sa nakikita sa screen, Stella. Naniniwala ako sa nakita ko noon sa studio. Isang babaeng may pangarap at puso para sa kanyang sining, sabi ni Leo habang humaharap sa kanya. May bago akong kumpanya ng baby products. Kailangan ko ng isang head designer na hindi lang marunong gumuhit, kundi isang inang nakakaintindi sa hirap at pag-ibig. Ang kumpanya ko ang magbabayad sa ospital na ito, ngunit kapalit niyon ay ang iyong talento. Trabaho ito, Stella, hindi limos. Sa unang pagkakataon pagkalipas ng maraming gabi, nakaramdam si Stella ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi lang buhay ng anak niya ang nailigtas, kundi ang kanyang pagkatao na unti-unti nang pinapatay ng mga bilakorte. Salamat. Salamat, Leo. Ang tanging nasabi ni Stella habang mahigpit na hawak ang panyong ibinigay nito. Makalipas ang ilang araw, maayos na ang kalagayan ni Zion. Inilipat sila sa isang mas ligtas na pasilidad kung saan ang HMO ng kumpanya ni Leo ang sumasagot sa lahat. Sa araw ng paglabas nila sa ospital, masayang isinakay ni Leo si Stella at si Baby Zion sa kanyang sasakyan. Ngunit sa malayo, sa loob ng isang madilim at lumang sasakyan, may isang pares ng mga mata na nakamasid. Si Paulo Villacorte. Hawak niya ang kanyang cellphone at mabilis na kumuha ng litrato ni Stella habang isinasakay ni Leo sa kotse. Isang mapait at masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi na nga ba, may lalaki ka na talaga, Stella. Bulong ni Paulo sa kanyang sarili. Ngayon, mas lalong maniniwala ang mga tao sa kwento ko. Handa ka na bang mawala ng tuluyan ng anak mo? Ang mga disenyo ni Stella ay hindi na lamang mga guhit sa papel. Sila ay mga piraso ng kanyang kaluluwa na unti-unting nabubuo muli. Sa loob ng opisina ni Leonardo, nahanap niya ang katahimikang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang bawat tela, bawat kulay, at bawat tahi ng kanyang bagong koleksyon na Dear My Baby ay hango sa kanyang karanasan bilang isang inang dumaan sa unos. Ang mga disenyo niya ay hindi lamang maganda, kundi puno ng proteksyon at init. Isang metapora ng kanyang pagnanais na balutin si Zion sa isang mundong hindi siya masasaktan. This is Revolutionary Stella, puna ni Leonardo habang tinitingnan ang prototype ng isang baby carrier na may built-in temperature regulator. You didn't just design a product, you designed a mother's hug. Gumiti si Stella, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Dahil alam ko ang pakiramdam ng walang mayakap na init noong kailangan namin, Leo. Ayaw kong maranasan yon ng ibang ina. Ngunit ang katahimikang yon ay mabilis na nabasag nang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng litratong kinuha ni Paulo sa labas ng ospital. Ang kuha ay tila nagpapakita ng isang malapit na ugnayan sa pagitan nila ni Leonardo. May bago ka na palang tagapagtanggol, Stella. Ang text ni Paulo. 5 milyong piso para sa kasal ni Cynthia o ipopost ko ito sa lahat ng social media groups.
Siguradong matutuwa ang mga tao na malaman na ang kawawang ina ay may mayamang lover pala. Naramdaman ni Stella ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkapuot. Ang kapal ng mukha ni Paolo na gamitin ang kabutihan ni Leonardo para makuha ang pambayad sa luho ng kanyang kapatid ay hindi na matatanggap ni Stella. Tiningnan niya si Leonardo na abala sa pag-aayos ng ilang papeles. Hindi niya hahayaang madamay ang malinis na pangalan ni Leonardo sa dumi ng mga Villacorte. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit hindi siya sumuko sa blackmail. Sa halip na sumagot, pinindot ni Stella ang block. Pinili niyang putulin ang boses ng demonyo sa kanyang buhay. Ito ang kanyang unang hakbang ng paglaya, ang hindi na magpadikta sa takot. Gabi na at halos wala ng tao sa opisina. Tanging ang lampara sa mesa ni Stella ang nagbibigay ng liwanag. Dahil sa pagod, hindi niya namalayang nakatulog siya sa ibabaw ng kanyang mga sketch. Dito naganap ang kanyang golden moment. Marahang lumapit si Leonardo, bitbit ang isang manipis na kumot. Maingat niya itong ipinatong sa mga balikat ni Stella. Tinitiyak na hindi ito magigising. Pinagmasdan niya ang mukha ng dalaga, ang mga pilat ng pagod, at ang ganda ng determinasyon. Hindi man niya hawakan ang kamay nito. Ang init ng kanyang presensya ay sapat na upang magbigay ng proteksyon. Hindi kita hahayaang mahulog muli, Stella. Bulong ni Leonardo sa hangin bago tahimik na lumabas ng silid. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Stella, kasama si Zion sa kanilang maliit na apartment, isang malakas na katok sa pinto ang gumulantang sa kanila. Sa pag-aakalang si Leonardo o ang delivery ng gatas, mabilis na binuksan ni Stella ang pinto. Ngunit hindi kaibigan ang bumungad sa kanya. Isang lalaking nakabarong ang nakatayo doon, may hawak na isang puting sobre. Miss Maristela Reyes, I am a process server. I have here a subpoena for you. Ang sabi ng lalaki habang iniabot ang dokumento. Nang buksan ni Stella ang sobre, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang formal na demanda mula kay Paolo Villacorte. Kinakasuhan siya ng concubinage dahil sa ugnayan nito kay Leonardo. At higit sa lahat, humihingi si Paolo ng urgent petition for custody kay baby Zion. Ang rason, si Stella raw ay isang unfit mother dahil sa kanyang immoral na pamumuhay. Napahawak si Stella sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang takot na makuha sa kanya si Zion ang kaisa-isang bagay na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Sa labas ng kanyang bintana, tila muling nagdidilim ang langit, hudyat ng isang bagyong mas malakas kaysa sa nauna. Ang amoy ng lumang papel at ang malamig na buga ng aircon sa loob ng mediation room ay tila mas lalong nagpabigat sa hanging dinadala ni Stella sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa isang mahabang lamesa, katapat ang lalaking minsang nangako sa kanya ng proteksyon, ngunit ngayon ay siya mismong nagnanais na kuhanin ang kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Stella, para sa bata, bumalik ka na sa amin. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Papatawarin kita sa pakikipagrelasyon mo sa ibang lalaki, basta't maging buo lang ulit ang pamilya natin. Ang boses ni Paolo ay puno ng huwad na pagsusumamo. Bawat salita ay tila may kasamang laso ng pagmamanipula. Tumingin si Stella sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pandidiri sa naririnig. Ang gaslighting na ginagawa ni Paolo ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na bumubutas sa kanyang pasensya. Huwag ka nang magmatigas, Stella. Sabat ni Doña Teresita na nakaupo sa tabi ni Paolo, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Isipin mo ang kinabukasan ni Zion. Ano bang maibibigay mo sa kanya? Isang buhay na puno ng kahihiyan dahil sa iskandalong ginawa mo. Sa amin, laking Villacorte siya. May pangalan, may dangal. Huminga ng malalim si Stella. Sa gitna ng kanyang pananahimik, naramdaman niya ang isang mainit na haplos
Sa ilalim ng lamesa, ang malaki at matatag na kamay ni Leonardo ay dahan-dahang humawak sa kanyang nanginginig na kamao. Hindi ito isang mapang-angking hawak, kundi isang tahimik na pangako ng suporta. Ito ang kanyang golden moment, ang madama ang presensya ng isang taong hindi kailangang magsalita upang patunayan na kakampi niya ito. Ang init mula sa palad ni Leo ay tila isang kalasag na bumabalot sa kanyang pagkatao. Nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga buwaya sa kanyang harapan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Stella. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay nagniningning na ngayon sa talas ng kanyang determinasyon. Ang pamilyang sinasabi niyo ay ang pamilyang nagkandado sa akin sa labas ng pinto, kasama ang isang sanggol na 3 araw pa lang na ipapanganak. Ang boses ni Stella ay malamig. Bawat pantig ay tila isang pirasong yelo na bumabagsak sa lamesa. Ang pamilyang sinasabi niyo ay ang mga taong kumuha ng perang pambayad sa ospital ng anak ko para lang makapagparis. Paulo, Doña Teresita, wala kayong dangal na ipapamana sa anak ko. Inilapag ni attorney. Hidalgo ang isang makapal na folder sa harap ng mediator. Nandito ang lahat ng saoke ng bangko, mga resibo, at mga video mula sa CCTV ng kondo noong gabing iyon. Hindi si Stella ang sumira sa pamilyang ito. Kayo ang pumatay sa tiwala niya. Namula sa galit si Paulo. Ang kanyang maamong mukha kanina ay biglang napalitan ng isang nakakatakot na ngisi. Alam niyang talo siya sa usapin ng pera at moralidad, kaya gagamitin niya ang huli niyang ala. Ang batas na madalas ay mas pinapanigan ang mga mapanlinlang. Sige, magmatigas ka, Stella. Gamitin mo ang lahat ng ebidensyang gusto mo. Bulong ni Paulo habang dahan-dahang tumatayo. Pero tandaan mo ito, may kaso ka ng concubinage. At habang hindi pa natatapos ang investigasyon, hihilingin ko sa DSWD na kuhanin sa'yo si Zion dahil sa immoral mong pamumuhay sa piling ng lalaking yan. Tumigil ang tibok ng puso ni Stella. Ang bangungot na kuhanin ng kanyang anak ay tila isang aninong mabilis na lumalaki at lumalamon sa liwanag ng silid. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang tapang mo pag nakita mong ibinibiyahe na ang anak mo palayo sa'yo. Ang huling banta ni Paulo bago tumalikod at lumabas ng silid kasunod ang kanyang ina. Naiwang nanginginig si Stella. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Tanging ang mahigpit na hawak ni Leonardo sa kanyang kamay ang nagpapanatili sa kanya sa realidad. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. May kakayahan ba ang mga Villacorte na gawin ang kanilang banta? Ang bawat tahi ng sedang suot ni Cynthia ay tila mga hibla ng kasinungalingang bumabalot sa buong pamilya Villacorte. Sa harap ng malaking salamin ng isang suite sa mamahaling hotel, abala ang mga stylist sa pag-aayos ng mahaba at kumukutitap na belo ng dalaga. Ang bonggang kasal na matagal na niyang ipinangangalandakan sa social media ay narito na. Isang engrandeng selebrasyon na binuo mula sa pait at luha ng isang inang ninakawan. Kuya, siguraduhin mong walang sisira sa araw na ito. Kailangang maging perpekto ang lahat para kay Mark at sa pamilya niya. Wika ni Cynthia habang tinitingnan ang kanyang sarili ng may paghanga. Si Mark, ang kanyang fiancé, ay mula sa isang kagalang-galang at mayamang pamilya na labis na pinahahalagahan ang dangal. Tumango si Paulo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Sa ilalim ng kanyang mamahaling barong, bumabakas ang pawis ng kaba upang matustusan ang luho ng kanyang ina at kapatid at upang mapanatili ang imahe ng kanilang pamilya. Napilitan siyang pumatol sa mga loan shark. Ang bawat bulaklak, bawat bote ng alak at bawat hiyas na suot nila ay utang na may kasamang banta ng karahasan. Ang pamilya Villacorte ay tila isang magandang mansyon na gawa sa baraha. Isang ihip lang ng hangin ay guguho ang lahat.
Huwag kang mag-alala, anak, wika ni Doña Teresita habang inaayos ang kwelyo ni Paulo. Pagkatapos ng kasal na ito, magiging bahagi na tayo ng pamilya ni Mark. Hindi na tayo kakapusin muli. At tungkol kay Stella, hayaan mo siyang mabulok sa kanyang maliliit na pangarap. Kapag nakuha natin si Zion, wala na siyang magagawa kundi sumunod sa atin. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng tahimik na opisina ni Leonardo, hawak ni Stella ang puting imbitasyon na ipinadala ni Cynthia sa kanya sa pamamagitan ng isang courier, isang pangungutya, isang hamon. Nais ni Cynthia na saksihan ni Stella ang tagumpay ng pamilyang sumira sa kanya. Gusto nilang manood ka sa kanilang pagpaparangya, Stella, wika ni Leonardo habang nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may talim ng galit para sa mga taong patuloy na nananakit sa babaeng kanyang minamahal. Hindi ako manonood, Leo, sagot ni Stella habang dahan-dahang itinatabi ang imbitasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningning sa takot, kundi sa isang matinding liwanag ng katarungan. Pupunta ako roon para bawiin ang dapat ay sa anak ko, sabi ni Attorney Hidalgo. Handa na ang mga papeles mula sa bangko, ang mga sasakyan at ang depositong ginamit nila sa venue. Lahat yan ay galing sa ninakaw nilang pera. Lumapit si Leonardo kay Stella. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lamang ang kanyang presensya ang nagbigay ng lakas. Inayos niya ang gusot sa balikat ng blusa ni Stella at matagal itong tiningnan sa mga mata. Nandito lang ako sa likuran mo. Ready to crash a party? Tanong ni Leo nang may bahagyang nangiti. Ito ang kanilang golden moment, ang pagkakaisa ng dalawang pusong binuo ng respeto at layunin. Hindi kailangan ng matatamis na salita. Sapat na ang desisyon ni Leo na itaya ang lahat para sa laban ni Stella. Dumating ang oras ng kasal. Ang simbahan ay puno ng mga piling panauhin mula sa alta sosyedad. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na ang bango ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga bisita. Habang naglalakad si Cynthia sa aisle, suot ang kanyang nangiti ng tagumpay, tila siya na ang pinakamataas na reyna sa mundo. Sa dulo ng altar, naghihintay si Mark, ang lalaking magsisilbing tiket ng mga Villa Corte patungo sa kaligtasan mula sa utang. Ngunit sa gitna ng maringal na musika, ang malaking pinto ng simbahan ay biglang bumukas ng malakas. Ang liwanag mula sa labas ay tila lumamon sa dilim ng loob ng simbahan at isang figura ang dahan-dahang humakbang papasok. Hindi ito ang hitsura ng isang babaeng talo. Si Stella ay nakatayo ng tuwid. Suot ang isang simpleng puting suit na gawa sa sarili niyang disenyo, elegante, matapang, at puno ng awtoridad. Sa likuran niya, kasunod si Leonardo at si Attorney Hidalgo. Dala ang mga dokumentong magiging mitya ng pagsabog ng huwad na paraiso ng mga Villa Corte. Ang musika ay biglang huminto. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang gumapang sa bawat sulok ng simbahan. Ang mukha ni Doña Teresita ay namutla, habang si Paulo ay halos hindi makahinga na gulat. Ang bonggang kasal ay nakahanda na para sa huling yugto, hindi ng pag-iisang dibdib, kundi ng isang madugong pagbagsak. Ang bawat yabag ni Stella sa gitna ng simbahan ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa lahat. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay malinaw at matatag. Kabaliktaran ng nanginginig na hininga ni na Paulo at Cynthia sa harap ng altar. Ang bango ng mga bulaklak na dati ay sumisimbolo ng luho ay tila naging amoy ng isang mabilis na nabubulok na kasinungalingan. Stella, ano ang ginagawa mo rito? Wala kang karapatang sirain ang araw na ito. Ang boses ni Paulo ay nanginginig. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng galit. Sinubukan niyang lumapit upang pigilan si Stella, ngunit bago pa man siya makahakbang, humarang si Leonardo, tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang mga mata ay nagbababala ng panganib sa sinumang mangangahas na hawakan ng babaeng kasama niya. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Stella ang kanyang asawa.
Direkta siyang tumingin kay Mark, ang lalaking nakatayo sa tabi ng umiiyak na si Cynthia. Mark, humihingi ako ng paumanhin sa paggambala sa inyong seremonya. Simula ni Stella, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may talim na dumidikit sa bawat pandinig. Ngunit ang dangal na ipinagmamalaki ng pamilyang papasukan mo ay binuo mula sa pagnanakaw. Ang singsing na isusuot mo kay Cynthia, ang venue na tinatayuan nyo, at ang mga sasakyang naghatid sa inyo rito. Lahat iyan ay binayaran gamit ang perang ninakaw nila sa ospital ng aking anak. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng simbahan. Ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan. Ang ilan ay hindi makapaniwala. Ang iba naman ay nandidiri. Inilabas ni Attorney Hidalgo ang mga dokumento mula sa bangko. Mga sauke na malinaw na nagpapakita ng paglipat ng pondo mula sa joint account ni Stella patungo sa mga supplier ng kasal ni Cynthia sa eksaktong araw na si Zion ay nag-aagaw buhay sa lamig. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang kami dahil inggit ka. Hiyaw ni Cynthia, ang kanyang tiara ay bahagyang tumagilid sa kanyang ulo habang ang kanyang muka ay namumula sa matinding kahihiyan. Ngunit hindi natinag si Mark. Kinuha niya ang mga papeles at binasa ang bawat linya. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang mukha ay lalong nagiging matigas at madilim. Si Mark ay mula sa pamilyang nabubuhay sa prinsipyo. Ang malaman na ang kanyang magiging asawa ay nagnakaw sa isang sanggol ay isang insultong hindi niya kayang palampasin. Mark, honey, don't listen to her. She's just a bitter ex-wife. Pagsusumamo ni Cynthia habang hinahawakan ang braso ng lalaki. Dahan-dahang tinanggal ni Mark ang kamay ni Cynthia. Ang pamilya ko ay hindi kailanman tatanggap ng isang magnanakaw, Cynthia. At hinding-hindi ko papayagan na ang pangalan ko ay maiugnay sa ganitong uri ng kadumihan. Sa harap ng lahat, hinubad ni Mark ang kanyang butonyere at binitawan ito sa sahig. Tapos na ang kasal na ito. Ang bawat salitang iyon ay tila isang malakas na sampal kay Doña Teresita. Sinubukan niyang sumugod kay Stella. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kalawit na handang manakit. Ngunit mabilis na nahuli ni Leonardo ang kanyang pulso. Sa isang mahinahon, ngunit nakakatakot na boses, binulungan siya ni Leo. Huwag na huwag mo siyang lalamangan muli dahil baka sa kulungan ka na matulog mamaya. Ito ang golden moment ni Stella. Ang sandaling nakita niya ang korona ni Cynthia na dahan-dahang nahulog mula sa kanyang buhok at nadurog sa ilalim ng mga paa ng mga nagkakagulong bisita. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa paninira, kundi isang malalim na kaluwagan. Ang katarungan para kay Zion ay nagsisimula na. Nandito rin ang mga tauhan ng Bangko Paulo. Dagdag ni Stella habang nakatingin sa asawang na ngayon ay tila isang basang sisiw. Kinukuha na nila ang mga sasakyang ginamit nyo at ang utang mo sa mga loan sharks, alam na nila kung nasaan ka. Sa labas ng simbahan, makikita ang ilang itim na sasakyan na naghihintay, hindi para sa reception, kundi para bawiin ang lahat ng luho ng mga Villacorte. Ang bawat hakbang ni Stella palabas ng simbahan ay puno ng liwanag. Habang sa likuran niya, ang pamilyang nanira sa kanya ay naiwang nagkakagulo, nagsisihan at unti-unting nilalamon ng dilim ng kanilang sariling mga gawa. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad patungo sa sasakyan ni Leonardo, nakita ni Stella ang isang figura sa labas ng gate. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang parehong aninong nakita niya sa hallway ng kondo noong gabing iyon. Sino ang taong ito at ano ang papel niya sa lahat ng ito? Stella! Tara na, aya ni Leonardo. Ang kanyang boses ay muling naging malambot. Bago pa man makasagot si Stella, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital. Miss Reyes, kailangan niyo pong bumalik dito. Si Baby Zion, bigla siyang nawalan ng malay at sumusuka ng dugo. Ang bawat hakbang ni Stella patakbo sa emergency room ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan.
Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng ospital ay muling bumalot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang takot ay mas matindi, mas malalim, at mas nakakasakal. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang boses ng doktor. Miss Reyes, kailangan niyo pong maging matatag. Habang si Stella ay nakalubog sa dilim ng pag-aalala, ang pamilya Villacorte naman ay nakalubog sa putik ng sarili nilang kahihiyan. Sa labas ng simbahan, ang magagarang sasakyan na naghatid sa kanila ay isa-isang hinihila palayo ng mga tauhan ng bangko. Ang mga mamahaling gown ni Nina Cynthia at Doña Teresita ay dahan-dahang nadudumihan ng alikabok sa gilid ng kalsada habang pilit nilang itinatago ang kanilang mga mukha sa mga taong kumukuha ng video. Ito ang kasalanan mo, Paulo. Kung hindi ka nagnakaw sa asawa mo, hindi tayo magkakaganito. Hiyaw ni Cynthia habang pinupunit ang kanyang belo sa tindi ng galit. Ang kanyang pangarap na maging asawa ng isang bilyonaryo ay naglaho na parang bula at ang tanging natira sa kanya ay ang sandamakmak na utang at isang pangalang burado na sa lipunan. Tumigil ka, Cynthia. Ginusto niyo rin ang perang yon. Kayo ang nag-utos sa akin na kunin ang lahat kay Stella. Ganti ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nakikita ang papalapit na mga lalaking inutangan niya sa loan shark. Ang pamilyang dati ay nagkakaisa sa kasamaan ay ngayon ay tila mga asong nagkakagat muli dahil sa gutom at takot. Napilitan silang lumipat sa isang madilim at masikip na paupahan sa isang squatters area, ang tanging lugar na kayang bayaran ng natitirang barya sa bulsa ni Paulo, doon sa gitna ng init at ingay. Ang bawat araw ay naging isang parusa. Walang aircon, walang katulong, at walang marangyang pagkain. Ang bawat sulyap ni Doña Teresita sa kanyang mga nangingitim na kuko ay isang paalala ng kanyang pagbagsak mula sa kinalalagyan niyang trono. Sa kabilang banda, kahit na nakamit ni Stella ang legal na tagumpay, ang formal na pagkuha ng full custody kay Zion at ang mabilis na pag-usad ng kanyang annulment, wala itong saysay sa harap ng nangyayari sa kanyang anak. Sa loob ng ICU, nakadikit ang mukha ni Stella sa salamin habang pinagmamasdan ang maliit na katawan ni Zion na napapaligiran ng mga tubo at makina. Dumating si Leonardo, bitbit ang isang baso ng tubig at ang kanyang matatag na presensya. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay tumayo lamang siya sa likuran ni Stella. Hinahayaan ng kanyang anino na maging sandalan ng babaeng halos maubos na ang lakas. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, may isang taong hindi siya iiwan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Leo, bakit ganito? Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko malaya na kami. Pabulong na tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay basag na sa pagod. Inakbayan siya ni Leo at marahang hinila palayo sa salamin upang harapin siya. Huwag kang bibitiw, Stella. Malakas si Zion. Gaya mo, isa siyang fighter. Gagawin natin ang lahat anuman ang mangyari. Ngunit ang pag-asang yon ay muling nanganib nang lumabas ang doktor mula sa silid ni Zion. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Stella. Miss Reyes, nalaman na namin ang rason ng biglaang pagbagsak ng katawan ni Zion. Hindi lamang ito simpleng impeksyon sa baga. Simula ng doktor habang iniaabot ang isang lab report. Si Zion ay merong rare bone marrow disease. Ang kanyang katawan ay hindi na nakakapag-produce ng sapat na healthy blood cells. At ang malungkot na bahagi, ang kondisyong ito ay mas lalong lumala dahil sa matinding stress at lamig na naranasan niya noong siya ay bagong silang pa lamang. Naramdaman ni Stella ang paghinto ng kanyang mundo. Ang kasamaan ni Paulo at ng pamilya nito ay hindi lamang nag-iwan ng sugat sa kanyang puso, kundi nag-iwan din ng isang nakamamatay na marka
sa buhay ng kanyang anak. May paraan pa ba, Doc? Pakiusap, kahit ano gagawin ko. Pagsusumamo ni Stella. Kailangan niya ng bone marrow transplant mula sa isang kadugo. Isang biological match, sagot ng doktor. At sa kasong ito, ang ama niya ang pinakamalapit na pag-asa natin. Napatigil si Stella. Ang kaisa-isang taong sumira sa kanila, ang taong kinamumuhian niya ng higit sa lahat, ay siya palang may hawak ng susi sa buhay ni Zion. Habang nag-iisip si Stella, muling umubo si Baby Zion sa loob ng silid. Sa pagkakataong ito, hindi lamang huni ng hirap na paghinga ang narinig ni Stella, kundi ang malinaw na bakas ng pulang dugo na dumanak sa puting sapin ng kanyang kama. Ang bawat paghinga ni Zion sa loob ng glass casing ng ICU ay tila isang marahang paghampas ng alon na unti-unting lumalamon sa tatag ni Stella. Nakatitig siya sa maputlang mukha ng kanyang anak. Ang maliit na katawan nito ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay pwedeng tangayin ng hangin. Alam ni Stella ang kailangan niyang gawin, ngunit ang bawat himay-himay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa pagtanggi. Kailangan niyang balikan ang demonyong sumira sa kanyang buhay upang hilingin ang dugong magliligtas sa kanyang anghel. Sa tulong ng impormasyong nakuha ni Attorney Hidalgo, tinunto ni Stella ang kinaroroonan ng pamilya Villa Corte. Malayo ito sa kintab ng marmol at lamig ng aircon na kinagisnan nila. Ang squatters area ay amoy na panis na pagkain at umaalingasaw na kanal. Ang bawat hakbang ni Stella sa makipot na eskinita ay tila pagpasok sa isang impyernong hindi niya akalaing dadaanan muli. Natagpuan niya si Paulo sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at kalawanging yero. Nakaupo ang lalaki sa isang lumang silya, may hawak na bote ng alak. Ang kanyang barong na dati ay plansado, ay ngayon ay punit-punit at puno ng mantsa. Sa gilid, si Doña Teresita ay abala sa pagpapaypay gamit ang isang lumang karton. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at kulubot ng galit. Anong ginagawa mo rito, Stella? Nandito ka ba para pagtawanan kami sa aming kalagayan? Ang boses ni Paulo ay paos, puno ng puot. Nandito ako para kay Zion, Paulo. Ang boses ni Stella ay matatag, ngunit may panginginig ng pagmamakaawa. May rare bone marrow disease ang anak mo. Ikaw lang ang tanging match na meron kami. Kailangan niya ng transplant mula sa iyo para mabuhay. Isang mapait at nakakapangilabot na tawa ang nanggaling kay Paulo. Anak? Ngayon ay tinatawag mo siyang anak ko? Matapos mo kaming palayasin sa sarili naming bahay? Matapos mong ipahiya ang pamilya ko sa harap ng lahat? Paulo, pakiusap. Mamamatay ang anak mo kung hindi ka tutulong. Luhang pagsusumamo ni Stella. Tumayo si Paulo at lumapit kay Stella. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay tila isang laso na dumidikit sa balat ng babae. Tutulong ako, Stella, pero hindi libre. Alam kong malaki ang kinikita mo sa kumpanya ng lover mo. 5 milyong piso. Iyan ang halaga ng dugo ko. Ibigay mo sa akin ang pera at ibibigay ko ang tissue para sa bata. Napasinghap si Stella. Hindi niya akalaing ang isang ama ay gagawing negosyo ang buhay ng sariling anak. Paulo, wala akong ganoong halaga. Lahat ng kinita ko ay napupunta sa panggamot ni Zion. Kung ganoon, hayaan mong mamatay ang batang yan. Sabat ni Doña Teresita mula sa sulok. Wala kaming utang na loob sa'yo, Stella. Kung gusto mong mabuhay ang apo ko, bayaran mo kami sa lahat ng kahihiyang idinulot mo. Lumabas si Stella mula sa barong-barong na tila pasan ng buong mundo. Ang bawat hakbang niya palayo ay puno ng bigat. Pagdating niya sa hallway ng ospital, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga hikbi ay pilit niyang pinipigilan. Dito naganap ang kanyang golden moment. Nararamdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Hindi siya tinanong ni Leonardo. Hindi siya pinilit na magsalita. Sa halip,
Marahan siyang iniupo ni Leo sa isang bench at hinawakan ng kanyang nanginginig na mga kamay. Inihilig ni Leo ang ulo ni Stella sa kanyang balikat. Hinahayaan ng dalaga na ibuhos ang lahat ng sakit. Ang tahimik na pagdamay ni Leo, ang init ng kanyang balikat, at ang banayad na paghimas sa kanyang likuran ay sapat na upang maramdaman ni Stella na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. "Nandito ako, Stella. Gagawa tayo ng paraan," bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pangako na handa niyang ibigay ang lahat para sa kanila. Habang nagpapahinga si Stella sa balikat ni Leo, isang nurse ang mabilis na lumabas mula sa silid ni Zion. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. "Miss Reyes, si Baby Zion po." Biglang bumaba ang kanyang heart rate. "Kailangan niyo pong pumirma sa consent form para sa isang emergency procedure." Ngunit bago pa man makagalaw si Stella, tumunog ang telepono ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa narinig mula sa kabilang linya. Isang tawag mula sa kanyang board of directors tungkol sa isang malaking desisyon na maaaring magpabago sa kapalaran ng kanilang kumpanya at sa buhay ni Zion. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng ICU ay tila isang orasang mabilis na nagbibilang ng natitirang sandali ni Zion. Sa labas ng silid, sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo, nakatayo si Leonardo habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Ang boses ng kanyang mga board of directors ay puno ng babala at galit. Isang malaking porsyento ng kanyang kumpanya ang nakataya at ang pagbebenta ng kanyang mga shares sa gitna ng krisis ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang kapangyarihan bilang CEO. "Leo, nabubuang ka na ba? Ibebenta mo ang lahat ng pinaghirapan mo para lang sa isang batang hindi mo naman kadugo?" Ang boses ng isa sa mga matatandang board member ay tila isang laso na dumidikit sa kanyang pandinig. Huminga ng malalim si Leonardo. Tumingin siya sa salamin ng ICU kung saan nakita niya si Stella na nakaluhod sa tabi ng kama ni Zion. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa walang tigil na paghikbi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman, ang lahat ng tagumpay, at ang bawat piraso ng kanyang imperyo ay walang halaga kumpara sa isang nangiti ni Stella at sa bawat hininga ng batang itinuring na niyang sariling anak. "I don't care about the company. I don't care about the shares." Ang boses ni Leonardo ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. "Ipagbili niyo ang lahat ng kailangan niyo. Ibigay niyo ang cash sa loob ng 2 oras. Ililipad ko ang mag-ina sa Amerika para sa pinakamahusay na operasyon. At kung mawalan man ako ng posisyon, wala akong pakialam, basta't mailigtas ko ang pamilya ko." Nang matapos ang tawag, dahan-dahang lumapit si Leonardo kay Stella. Nang maramdaman ng dalaga ang presensya nito, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pamumula at pagod. "Leo, anong gagawin natin? 5 milyon ang hinihingi ni Paulo. Wala akong ganoong halaga." Pagsusumamo ni Stella. Umupo si Leonardo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Huwag mo nang isipin ang pera, Stella. Wala na tayong kailangan kay Paulo. Nakahanap na ang mga doktor ng isang donor sa ibang bansa na mas maganda ang match para kay Zion. At tungkol sa pambayad, tapos na ang lahat. Binenta ko na ang mga shares ko sa kumpanya. May sapat na tayong pondo para ilipad si Zion sa pinakamagandang ospital sa US." Napasinghap si Stella. Ang kanyang mga luha na kanina pa dumadaloy ay tila mas lalong bumuhos. "Bakit, Leo? Bakit mo ginagawa ito? Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo." Ito ang golden moment ni Stella at Leonardo. Isang sandaling puno ng lumbay at pag-ibig. Hinawakan ni Leo ang mukha ni Stella. Ang kanyang mga ibudaliri ay marahang pinunasan ang mga luha ng dalaga. "Dahil si Zion ang anak ko sa puso, Stella. At ikaw ang buhay ko," bulong ni Leonardo. "Ang pera ay pwedeng kitain ulit. Ang kumpanya ay pwedeng itayo muli. Pero ang pamilyang ito, hindi ko hahayaang mawala ito sa akin.
Sa gitna ng kanilang pagyakap, biglang bumukas ang pinto ng pasilyo at pumasok si Paulo kasama ang kanyang ina, si Doña Teresita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman. Naniniwalang makukuha na nila ang 5 milyong pisong hinihingi nila. Nasaan na ang pera, Stella? Pirmahan na natin ang papeles para makakuha na ako ng dugo. Mayabang na sabi ni Paulo. Ngunit bago pa man makasagot si Stella, 2 lalaking nakauniporme ng pulis ang humarang sa harap ni Paulo. Kasunod nila si Attorney Hidalgo na may hawak na isang formal na dokumento. Paulo Villacorte, you are under arrest for multiple counts of estafa at illegal recruitment. Ang sabi ng pulis habang mabilis na pinupusasan ang nanginginig na mga kamay ni Paulo. Ano? Wala akong ginagawang masama. Stella, tulungan mo ako. Sigaw ni Paulo habang hinihila siya palayo. Hindi na namin kailangan ang dugo mo, Paulo. Ang malamig na sagot ni Stella. Ang kailangan mo ay harapin ang lahat ng panlolokong ginawa mo at sa kulungan, doon mo pagsisihan ang bawat luhang idinulot mo sa anak mo. Makalipas ang ilang oras, ang medical plane na magdadala sa kanila patungong Amerika ay handa na sa runway. Habang nakahiga si Zion sa loob ng mobile incubator, nakatayo si Stella at Leonardo sa gilid niya. Ang bawat hakbang patungo sa eroplano ay puno ng kaba at pag-asa. Nang makarating sila sa US, mabilis na ipinasok si Zion sa operating room. Ang katahimikan sa waiting room ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila ni Leonardo. Maraming oras ang lumipas. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay tila isang parusa. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang surgeon. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Sa likuran niya, narinig ni Stella ang isang mahabang tunog mula sa loob ng silid, ang tunog ng isang makina na nawalan ng ritmo, ang diretsong linya ng puso na sumisimbolo sa paghinto ng buhay. Ang hininga ni Stella ay tumigil. Ang kanyang mundo ay tila muling binalot ng dilim, habang ang mga doktor ay mabilis na nagkakagulo sa loob ng silid. Ang mahaba at nakakangilong tunog ng monitor sa loob ng operating room ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang tuwid na linya sa screen ay sumisimbolo sa paghinto ng mundong binuo ni Stella ng may luha at dusa. Napasandal si Stella sa malamig na pader. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Pilit na pinipigilan ang pagkawala ng sarili niyang hininga. Zion, huwag anak, huwag mong iwan si Mommy. Ang pabulong na pagsusumamo ni Stella. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin ng desperasyon. Sa loob ng silid, makikita ang mabilis na paggalaw ng mga doktor at nurse. Ang bawat utos, ang bawat pagdiin sa dibdib ng maliit na bata at ang bawat pag-charge ng defibrillator ay nagaganap sa gitna ng isang tensyong hindi kayang ipaliwanag ng salita. Bawat segundong lumilipas ay parang isang taon ng paghihirap para kay Stella. Sa kanyang tabi, mabilis na lumuhod si Leonardo at niyakap siya ng mahigpit. Itinatago ang mukha ng dalaga sa kanyang balikat upang hindi na nito makita ang kaguluhan sa loob. Huminga ka, Stella. Lalaban si Zion. Lalaban siya. Bulong ni Leonardo, bagaman ang sarili niyang boses ay nanginginig din sa kaba. Matapos ang tila walang katapusang minuto ng panalangin at paghihintay, biglang nagbago ang tunog sa loob ng silid. Ang mahabang huni ay napalitan ng isang mahina, ngunit regular na ritmo. Ang tibok ng puso ni Zion ay nagbalik. Lumabas ang surgeon, pawisan at pagod, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi habang tinatanggal ang kanyang surgical mask. He's stable, Miss Reyes. The transplant was a success, and his heart responded well to the treatment. Zion is a miracle boy. Ang pahayag ng doktor na tila isang anghel na nagdala ng balita ng kaligtasan. Ito ang golden moment ni Stella. Ang sandaling ang bigat na dinala niya
Mula sa pasilyo ng kondo hanggang sa ospital sa Amerika ay biglang gumaan. Hindi siya nakapagsalita. Tanging ang malakas na paghikbi ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang mga labi habang yakap-yakap si Leonardo. Ang bawat luhang pumatak ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang tanawin ay lumipat mula sa puting pader ng ospital patungo sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa Pilipinas. Nakaupo si Paulo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang balat ay tila naging kasing kulay ng semento sa paligid. Wala na ang kanyang kayabangan. Wala na ang kanyang mamahaling barong. Sa labas ng selda, ang kanyang pamilya ay tuluyan na ring nagkanya-kanya. Si Cynthia ay iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan at nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na karenderya upang mabuhay, habang si Doña Teresita ay mag-isang naninirahan sa isang barong-barong. Patuloy na nananaginip ng nakaraang luho habang namamalimos ng pansin sa mga kamag-anak na dati ay minaliit niya. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng isang malalim at mapait na pag-iisa. Bumalik sina Stella sa Pilipinas nang ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Pagbaba nila ng eroplano, karga ni Leonardo si Zion na ngayon ay malakas na. Mapula ang mga pisngi at masiglang tumatawa habang hinihila ang kwelyo ng polo ni Leonardo. Ang bata, na dati ay biktima ng lamig at kawalan ng puso, ay ngayon ay napapaligiran ng tunay na init. Isang hapon, habang naglalakad sila sa isang parke malapit sa bagong opisina ni Stella, tumigil sila sa tapat ng isang malaking puno. Pinapanood nila si Zion na naglalaro sa damuhan kasama ang kanyang paboritong laruan. "Salamat, Leo. Dahil sa'yo, nahanap namin ang daan pauwi," wika ni Stella habang nakatingin sa malayo. "Hindi dahil sa akin, Stella. Dahil sa tapang mo," sagot ni Leonardo. "You built this home for him. I'm just lucky enough to be invited in." Marahang hinawakan ni Leo ang kamay ni Stella. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may pag-unawa na higit pa sa anumang kontrata o obligasyon. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, may inilabas si Leonardo na isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Ang kislap ng diamante sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang pangako ng bukas na hindi na kailanman muling babalutin ng dilim. "Stella, Zion, handa na ba kayong simulan ang tunay nating pamilya?" Ang bawat hininga ng hanging dagat ay tila isang banayad na haplos na nagpapahintulot sa puso ni Stella na tumibay muli. Nakatayo siya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa pino at maputing buhangin habang pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkukulay kahel at lila. Isang tanawing tila isang dambuhalang painting na nagsasabing ang bawat dilim ay may katapat na liwanag. Sa kanyang tabi, dahan-dahang lumapit si Leonardo. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay marahan niyang kinuha ang kamay ni Stella at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang init ng palad ni Leo ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Stella sa gitna ng katahimikan. Sa malayo, makikita si Zion na masayang naglalaro sa mababaw na tubig. Ang kanyang bawat tawa ay tila isang musikang pumapawi sa lahat ng pait na pinagdaanan nila. Sabi nila, ang dagat ay may paraan para kuhanin ang lahat ng bigat na dala natin. Pabulong na wika ni Leonardo habang nakatingin sa abot tanaw. "Stella, matagal mo nang pasan ng mundo. Ngayon, hayaan mo naman na ako ang tumulong sa'yo na dalhin ito." Huminto si Stella at hinarap ang lalaking nagligtas sa kanya sa higit sa isang paraan. Ang kislap ng velvet box sa kamay ni Leonardo ay tila isang bituin sa gitna ng dapit hapon. Ngunit higit sa diamante, ang nakita ni Stella sa mga mata ni Leo ay ang katapatang matagal niyang hinanap, isang pag-ibig
na hindi nang hihingi ng kapalit, hindi nanunumbat, at higit sa lahat, rumerespeto sa kanyang pagiging babae at ina. Hindi ako nangangako ng isang buhay na walang problema. Stella, pagpapatuloy ni Leonardo, ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. Pero nangangako ako na sa bawat pintong magsasara sa harap mo, ako ang magiging susi para magbukas ng bago. Maging asawa kita, hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang kaisa-isang pangarap na gusto kong tuparin araw-araw. Ito ang golden moment ni Stella. Ang sandaling naramdaman niya na ang kanyang halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano siya kapait na biktima, kundi sa kung gaano siya karapat-dapat na mahalin ng buo. Sa ilalim ng naglalabing sikat ng araw, dahan-dahang tumango si Stella. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luhang puno ng matamis na kagalakan. Oo, Leo, pinipili kita, sagot ni Stella. Marahang inisuot ni Leonardo ang singsing sa daliri ni Stella, isang simpleng disenyo na sumisimbolo sa kanilang bagong simula. Pagkatapos ay iniyuko ni Leo ang kanyang ulo at marahang hinalikan ang noo ni Stella, isang halik na puno ng paggalang at pangako. Walang kailangang marangyang selebrasyon gaya ng dati. Sapat na ang tunog ng mga alon at ang presensya ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Habang nagaganap ang matamis na tagpong ito, sa isang madilim at maingay na selda sa labas ng lungsod, nakaupo si Paolo habang nakatitig sa kisame. Ang bawat patak ng tubig mula sa butas na bubong ng kulungan ay tila isang pagbibilang ng kanyang mga pagkakamali. Wala na siyang balita sa kanyang ina o kapatid. Ang bawat sandali ng kanyang pag-iisa ay puno ng pagsisisi na huli na para itama. Ang katarungan ay tuluyan ng naningil. Iniwan siyang mayaman sa alaala ng kanyang mga kasamaan, ngunit mahirap sa kahit anong pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, isang simpleng kasal ang naganap sa isang hardin na puno ng mga puting bulaklak. Walang sandamakmak na bisita, tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila ang naroon. Si Zion ay masayang naglalakad patungo sa altar. Dala ang mga singsing, habang si Stella ay naglalakad sa tabi ng kanyang mga magulang. Ang bawat hakbang niya ay puno ng gaan. Ang kanyang puting gown ay tila isang ulap na bumabalot sa kanyang bagong pagkatao. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, tiningnan ni Stella si Leonardo. Sa likod ng kanyang isipan, naalala niya ang gabing iyon sa malamig na pasilyo yun ng kondo. Ang gabing akala niya ay katapusan na ng lahat. Ngunit ngayon, sa harap ng lalaking ito, naintindihan niya na ang bawat sakit ay kailangan upang mahanap ang tunay na lunas. Sa bawat bukas, ikaw at ako, bulong ni Stella habang nagpapalitan sila ng mga panata. Ang seremonya ay natapos sa isang masayang selebrasyon na puno ng tawanan at tunay na ligaya. Habang pinagmamasdan ni Stella ang kanyang pamilya, si Zion, na karga ni Leonardo at ang kanyang mga magulang na masayang nakikipag-usap, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman sa piling ng mga Villacorte. Ang bawat sugat ay naghilom na at ang bawat pait ay napalitan ng tamis ng isang bagong buhay. Sa loob ng kanyang bagong studio na puno ng liwanag at amoy ng sariwang tela, nakaupo si Stella sa harap ng kanyang mesa. Hawak niya ang isang panulat. Hindi upang gumuhit ng bagong disenyo, kundi upang isulat ang huling pahina ng kanyang nakaraan. Sa labas ng bintana, naririnig ang masayang tawanan ni Zion habang tinuturuan siya ni Leonardo na magdilig ng mga halaman sa kanilang hardin. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang malinis na tubig na humuhugas sa bawat alikabok ng pait sa puso ni Stella. Mahal kong nakaraan, simula ng kanyang sulat. Salamat sa gabing iyon, sa labas ng pinto ng kondo, salamat sa lamig, sa gutom, at sa bawat luhang pumatak sa semento. Dahil kung hindi mo ako sinarhan ng pinto, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa isang pamilyang itinuring akong kasangkapan lamang. Ang pinto na isinara nila sa akin ay ang parehong pinto
na nagbukas patungo sa tunay kong kalayaan. Napatigil si Stella at tumingin sa kanyang daliri kung saan kumikinang ang singsing na ibinigay ni Leonardo. Ito ang sagot sa kanyang unang katanungan. Napatawad na ba niya? Napatawad na ni Stella ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon. Ngunit para sa mga Villacorte, ang kanyang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang kanyang kapatawaran ay ang pagpili na huwag na silang isipin, ang hayaan silang mabulok sa sarili nilang mga gawa nang wala ng puwang sa kanyang buhay. Ang katahimikan ang kanyang naging pinakamataas na uri ng pagpapatawad. Sa kabilang dako, ang balita tungkol kay Paulo ay naging isang malabong bulong na lamang. Habang si Stella ay nagtatagumpay sa kanyang kumpanya, si Paulo ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Si Doña Teresita naman ay unti-unting nalimutan ng lahat, isang matandang babaeng puno ng pait na walang ibang kausap kundi ang sariling anino. Ang kanilang hiya ay naging permanente, habang ang puri ni Stella ay naging inspirasyon sa marami. Dito nahanap ni Stella ang kanyang kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng isang balikat na pwedeng sandalan, isang kamay na handang humawak sa iyo sa gitna ng unos, at isang tahanan kung saan ang pag-ibig ay hindi isang utang na dapat bayaran, kundi isang regalong malayang ibinibigay. Dahan-dahang pumasok si Leonardo sa studio, bitbit ang isang baso ng mainit na tsa. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Stella at humalik sa kanyang buhok. Ang bawat galaw ni Leo ay puno ng respeto. Isang pag-ibig na nagpapalakas, hindi nagpapaliit. Ito ang kanyang golden moment sa huling yugtong ito. Ang madama ang init ng pamilyang pinili niya at pinili rin siya. Ang aral na nais iwan ni Stella sa bawat inang nakikinig ay simple. Ang pagiging martir ay hindi sukatan ng pag-ibig. Ang tunay na pamilya ay hindi gawa sa dugo o sa mga dokumento ng bangko, kundi sa paggalang, sa katapatan at sa lakas ng loob na tumayo muli kapag ikaw ay itinapon ng mundo. Itinupi ni Stella ang sulat at inilagay ito sa isang kahon na itatabi niya sa pinakamataas na bahagi ng kanyang cabinet. Hindi niya ito susunugin dahil ang bawat sugat na nakasulat doon ang nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalakas. Tara na, Stella. Naghihintay na si Zion para sa hapunan. Yaya ni Leonardo nang may malambing na ngiti. Tumayo si Stella, hinawakan ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang lumakad palabas ng studio patungo sa kanilang hapagkainan. Ang bawat hakbang nila ay puno ng katiyakan. Wala nang takot sa dilim, wala nang kaba sa bawat katok sa pinto. Dahil sa dulo ng bawat unos, laging may sikat ng araw na naghihintay para sa mga marunong lumaban para sa kanilang sariling kaligayahan.